According to your word, O Lord, hear to me. Balakpakan natin ang Panginoon. Amen. We are here to worship God. Hallelujah. Amen. Nandito tayo para sambahin ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dakila ang Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. We worship you, Jesus. We bless your name, Lord Jesus. Ikaw ang Panginoon sa aming buhay. Dakila ka. Hallelujah. Praise your holy name. Praise your holy name. Hallelujah. Lahat na nagpapasalamat sa Diyos, purihin natin siya. Hallelujah. Lahat ng ginawa ng Diyos na kabutihan, purihin natin ang Diyos. Sa lahat ng nagmamahal sa Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa lahat ng naniniwala sa Diyos, purihin ang Diyos. Sa lahat ng naniniwala na may gagawin ang Diyos, purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! We worship you, Lord Jesus. Let the joy in the Holy Ghost be upon us. Let the peace of God be upon us. Glorify your name, Lord Jesus. Madaydayaw ka ako, madaydayaw ka ako. Praise your holy name, praise your holy name, praise your holy name. Praise your name, Lord. Hallelujah. Kulang ang buhay kapag walang pagsasamba sa Diyos, mga kapatid. Kaya dito ay kinikilala natin ang Panginoon. Hindi pwedeng makaligtaan ng Diyos sa buhay natin dito, mga kapatid. Dahil karapat-dapat na papurihan at sambahin ng Diyos sa lahat ng panahon. Amen. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ay karapat-dapat na papurihan. Amen. Gusto kong personal na welcome ang ating mga bisita, mga kapatid. Manotawan ni Mike. Manotawan ni Mike. Kakakuha na. Harap-rupa na likwa niya ni Lucky niya. Amen. So welcome po tayo sa aming mga bisita. Pagpalain kayo ng Diyos. Amen. Dalangin namin na ang Diyos ay gumawa sa inyong mga buhay sapagkat siya ang mas tiyak na nakakaalam ang pangailangan natin. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, okay lang yan. Baka may malungkot. Sige, sabihin mo sa katabi mo, okay lang yan. Mahal ka ng Diyos, sabihin mo. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Ngayon ay unang araw ng linggo ng buwan ng Agosto. Ang bilis ng panahon, mga kapatid. Sa susunod na buwan ay
bare months na. Ang bilis, mga kapatid. Kaya tulungan tayo ng Panginoon na ang buhay natin ay ipagamit natin sa Kanya. Dahil mabilis ang panahon, huwag natin aksayin ang panahon natin. Sa mga bisita natin, isang araw haharap tayo sa Diyos. Kaya tayo ay maghanda na ang buhay natin ay pinagkaloob natin sa Kanya. Amen. Huwag tayong mahirapan, huwag tayong masaktan, huwag natin ipagdamot yung buhay na binigay niya sa atin, mga kapatid. Amen. Magkaroon tayo ng tamang pag-uugali. Amen. Na ang buhay na binigay sa atin ng Diyos ay gagamitin natin para sa Kanyang pangalan. Shall we say, praise the Lord? Amen. Ngayong umaga ay handa natin mga puso, ang ating mga kaisipan, sapagkat naniniwala ako na ang Diyos ay patuloy na nakikipag-usap. Buhay ang Diyos, mga kapatid. Kaya ang Diyos ay nararamdaman, ang Diyos ay kumikilos, ang Diyos ay nangungusap, mga kapatid. Praise God. Sa aklat ni Marcos, si Mark ay writer ni Paul at si Mark ay may sinulat na ebanghelyo ng Panginoon. Ang pangalan niya rin ay John Mark, mga kapatid. At sa umagang ito ay ating babasahin ang mga sulat, ang mga salita ng Panginoon na isinulat ni Marcos, ni John Mark, mga kapatid, na siyang pagmumulan ng mensahe ng Panginoon. At masusumpungan natin yan sa Mark chapter 11. Okay? Yung mga bisita natin, first time nyo mag-attend po sa ganito? Oh, ni Inang DJ Likod. First time? Oh, first time. Amen. Pare-pareho tayong lahat, mga kapatid. Wala na tayo sa original nating relihiyon dahil ang original nating mga relihiyon ng mga Pilipino ay mga pagano, mga Indio tayo mga pumasok yung mga Chinese, pumasok yung Espanyol, ayan. Nagbalintay yung matan nga Espanyol, Katoliko, hanggang sa hindi mamamuan kayo sa Saudi Apo, at doon ti relihiyonan nga pumasok na, mga kapatid. At salamat sa Diyos. Amen. Palalim tayo ng palalim, mga kapatid. Amen. Uunawaan natin ang pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Praise God. Mark chapter 11, we will read in verse 12 up to 14. At ang kadugtong kasi niyan ay nasa verse 20 to 24. Okay? So, handa na ba kayo, mga kapatid? Praise God. Ganito ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon sa araw na ito. And on the next day, when they were come to Bethany, he was hungry. Ang Panginoon pala ay nagugutom, mga kapatid. Amen. Ulitin ko, ang Panginoon pala ay nagugutom. Amen. And seeing a fig tree far off, having leaves, he came, mga kapatid, nakita niya, nilapitan niya, he came, if lest by any means he might find anything thereupon. And when he came to it, he found nothing. Okay? But leaves. For the time of figs was not yet.
And Jesus answered and said unto him, No man, sabi niya, sa puno na yon na walang bunga, sabi ng Panginoon, wala ng taong kakain ng bunga mo simula ngayon. No man eat fruit of you hereafter forever. And his disciples heard it. And then in verse 20, paglipas ng mga panahon, ito yung kadugtong niya, and in the morning, as they passed by, kasamang mga alagad ng Panginoon, they saw the fig tree dried up from the roots. So mula sa ugat, hanggang sa sanga, hanggang sa dahon, buong puno ay natuyo, mga kapatid. Kinumagahan. And then Peter, calling to remembrance, says unto him, Master, sabi niya kay Lord, behold, the fig tree which you cursed is withered away. Amen. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang pinagmulan ng sumpa, kaya takot ako sa Diyos Takot ako sa Diyos dahil ang pinagmulan ng sumpa sa mga tao ay ang Panginoon. Pag nagbabasa kayo ng Biblia, ang problema lang kasi doon sa mga sinumpa, katulad ni Satanas, sinumpa yun si Satanas, yung mga taong hindi sumusunod sa Panginoon, sinumpa yun. Ang problema sa kanila, sila rin ay sumusumpa. They are cursing. Kaya lahat ng mga taong masama, may mga magulang na ganyan, mag-ingat kayo. Pag hindi ka sumunod sa akin simula sa araw na ito, ikaw ay hindi magkakaroon ng buhay na maayos. Kaya yung anak, kahit mali, sinusunod. Dahil takot sa sumpa. Mali yun, mga kapatid. Mali yun, ha? Ang Panginoon naman ay nagbibigay ng sumpa dahil sa hindi pagtalima, hindi pagsunod sa Kanya. Masakit sa Kanya yun, mga kapatid. Yung nilikha niya, yung ginawa niya ay hindi susunod sa Kanya. Kaya pumapasok yung sumpa. Okay? Kaya nga pumasok yung kamatayan, karamdaman, kapahamakan. Dahil binitawan ng Panginoon na lahat ng mga hindi tatalima sa Kanya ay merong kaakibat na hindi magandang bagay. Ngunit ang maganda naman sa Panginoon, pag susunod tayo sa Diyos, merong bendisyon, mga kapatid. Kaya nagulat yung mga alagad noong nakita nila yung puno. Sabi ni Pedro, Lord, yung puno na sinumpa mo kahapon, ngayon ay tuyong-tuyo na. And Jesus answering says unto them, ito ang sabi ng Panginoon, ito ang puso ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Sabi ng Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, have faith in God. Nung nakita nila yung puno na sinumpa ay natuyo, ang sabi ni Jesus, maniwala ka sa Diyos. Okay? At tinuloy ng Panginoon sa verse 23, For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be removed, and be you cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he says shall come to pass, he shall have whatsoever he says. Therefore I say unto you, what things whatsoever all of you desire, when all of you pray, believe that all of you receive them, and all of you shall have them. Kaya ang sabi ng Panginoon, maniwala ka sa Diyos. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Tayo dumulog sa Panginoon. Tayong lahat ay manalangin. Lumapit tayo sa Panginoon.
na may pusong uhaw at pusong mayroong kagutuman, sapagkat yan ay bubusugin ng Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang mga provision. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Tinatas ka namin, Lord Jesus. Dakila ka. Noon, ngayon, at magpakailan pa man. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang kinikilala naming makapangyarihan sa lahat sa lugar na ito. Kaya, O Diyos, malwalhati ka, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, maging sa dakong ito ng aming pag-aaral. Kinakalagan namin ang makapangyarihang salita mo, Panginoon, sa aming mga buhay, na siyang magbibigay ng pananampalataya sa amin, na anumang salita ang narinig namin, Panginoon, hallelujah, ang salita mo maghari sa buhay namin, Panginoon Diyos. Anumang salita ng tao, kaaway, Panginoon, at kadiliman na tinanggap ng iyong mga anak at narinig. Dalangin namin ang salita mo, Panginoon, ang siyang maghari, Panginoon, sa aming mga buhay, upang kami ay manampalataya sa nag-iisang Diyos. Hindi sa mga tao, Panginoon. Lord, dalangin ko ang tinig ng aming mabuting pastor, ang dakilang Panginoong Hesus, ang isang marinig ng bawat isa sa araw na ito, upang magkaroon ng direksyon ang buhay ng iyong mga anak, na maging kalugod-lugod sa iyong harapan, upang anuman ang kanilang kahilingan at pangangailangan, Panginoon, when they believe, ang bawat isa ay tatanggap, Panginoon, according to their faith, Lord. Maghari ka, purihin ka, sambahin ka, O Diyos. Ipakita mo ang kapangyarihan ng salita mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord, upang patuloy silang tatayo at mananampalataya sa mga salita mo, Panginoon, Lord. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Magsilbing bendisyon, Panginoon, ang salita mo sa araw na ito. We love you, Lord. Speak to us, Father. Kailangan namin ng mensahe mo, Panginoon. We praise you, Lord. We claim the victory today. In the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. We pray. Sabihin natin in Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Meron bang naniniwala dito sa salita ng Diyos? Hallelujah. And now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever. Amen. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name. Hallelujah. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa atin sa araw na ito, August 3, 2025, ay magmumula sa verse 22 na ating binasa, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, have faith in God. Kaya, pag-uusapan natin sa umagang ito, ang mensahe na nagsasabing, why Jesus said, have faith in God. Bakit sinabi ng Panginoon na magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos? Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, makinig tayo. Sabihin mo, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Okay, praise God. Tahimik dito, mga kapatid. Sa baling ako dito. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. God bless you. Pwede na kayo makakaupo, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Praise God.
Why Jesus said, have faith in God. Unang-una, dahil hindi lahat ng tao ay nananampalataya sa Diyos. Yan ang sigurado, mga kapatid. Dahil kung, Brother Joseph, lahat ng tao ay nananampalataya sa Diyos, hindi na kailangan sabihin ng Panginoon, John, na manampalataya ka sa Diyos. Amen. Ay sa umagang ito, mga kapatid, dalangin ko na ang aking mga kaharap sa bilang niyong yan, dalangin ko na anuman ang inyong pinaniniwalaan, nawa, I pray na mas lalo kayong naniniwala sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Yung palakpak na naniniwalang may Diyos, mga kapatid. Praise God! Praise God! Praise God! So why Jesus said, have faith in God. Most of us, before we will receive something, or before we will like anything, there must be a reason why. Bago tatanggapin ng isang tao ang isang bagay, bago gugustuhin ng isang tao ang isang bagay, ang tao ay laging naghahanap, mga kapatid, nagdidemand ng dahilan. Bakit ito kailangan? Kaya bago tayo maniwala, ito lagi ang dahilan natin, ba't ako maniniwala? Di ba? Dahil pag walang dahilan, ay ayaw ng tao yan, mga kapatid. Ay pag sinabi ng Panginoon, maniwala ka! Pero sabi mo, anong dahilan? Ba't ako maniwala sa'yo? Kaya pag walang dahilan, hindi maniniwala yung tao, mga kapatid. Kaya kahit na si Jesucristo pa ang magsabi, kagaya ng teksto natin, kahit siya pa ang magsabi, mga kapatid, na maniwala ka't manampalataya sa Diyos, maraming mga tao ang nabibigong naniwala dahil hindi nasusunod. It is because it doesn't meet their qualification of what reason must I believe and follow God. Kaya kahit na mismo yung Diyos, gagawa siya ng paraan sa buhay ng tao, maniwala ka sa akin, sabi ng Panginoon. Minsan may mga tao ayaw pa rin maniwala. Dahil ang hinahanap nila, Panginoon, anong dahilan? Ba't kami maniwala? Kaya kahit sinasabi ng Diyos, maglingkod ka sa akin, ang sasabihin ng tao, bakit ako maglilingkod? Dahil ang tao, mga kapatid, hallelujah, ay laging naghahanap ng dahilan. Sa katunayan, mga kapatid, dito sa Mark chapter 8, verse 11 to 12, ganito ang pagkakabasa, mga kapatid. And the Pharisees came forth and began to question Jesus, seeking of him a sign from heaven. Dahil hindi sila naniniwala sa Panginoong Jesucristo na siya at ang Ama ay iisa, na siya ay ang Panginoon na tagapagligtas. Kaya ang sabi ng mga hindi naniniwala, bigyan mo kami ng tanda upang magkaroon kami ng dahilan para maniwala sa iyo. Kaya mga kapatid, sabi dito, seeking of him a sign from heaven, trying him. Ang Diyos ay hindi natin maluloko, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, and he sighed, nagbuntong hininga siya deeply in his spirit, and said, sabi ng Panginoon, why doth this generation seek a sign? Verily I say unto you, there shall no sign be given
unto this generation. Sabi ng mga Pariseo, isang relihiyon sa Biblia, mga relihiyosong tao, sabi nila, Panginoon, sige, para maniwala kami sa mga pinagsasabi mo, pinagtuturo mo, magpakita ka ng tanda. At yan ang magiging dahilan para kami ay maniwala, para kami ay susunod. Ang sabi ng Panginoon ganito dahil alam ng Diyos yung puso nila, hindi naman talaga totoo ang puso nila, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, bakit ganyan kayo ngayong henerasyon na ito? Ang sabi ng Panginoon, wala kayong makikitang tanda. Dapat ang ugali natin, pag sinabi ng Panginoon, kailangang magkaroon tayo ng ugali na kailangang handa tayong paniwalaan ito, mga kapatid. Say, praise the Lord. Dahil ang totoo ay hindi mo kailangang makakita ng tanda bago ka maniwala. Kailangan kung totoo kang mananampalataya, salita pa lang ng Diyos ay naniniwala ka na. Kaya ang sabi ng Panginoon, Brother Joseph, wala kang maintay na tanda. Dapat sa puro ko pa lang, sabi ng Panginoon, kailangan naniniwala ka na at nagtitiwala na ang salita ko ay tunay. Amen. Hallelujah. Hindi kailangan na makita mo muna yung kagalingan bago ka maniwala na ang Diyos ay nagpapagaling. Kailangan, kahit wala ka bang nakikita ang kagalingan, naniniwala ka na ang Diyos ay nagpapagaling sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Dahil papaano yung mga bulag? Makinig kayo. Papaano yung mga bulag? Kung kailangan muna ng dahilan para maniwala, handa nga makakita. Kaya nga may mga bulag sa Biblia, mga kapatid. Alam niyo kung bakit sila pinagaling? Na kahit hindi sila makakita ng tanda, nung narinig nila, dadaan daw si Jesus dito. Hallelujah, hinahanap nila. Sinusundan nila ang Panginoon. Kahit wala silang nakitang tanda dahil nung nabalitaan nila ang Panginoon na nagpapagaling, kahit hindi ako makakita ng tanda, naniniwala ako na kaya akong pagalingin. Anong nangyari? Nauna yung pananampalataya. Kaya yung bulag ay pinagaling ng Diyos. Have faith in God, mga kapatid. Ang katotohanan ay ganito. Hindi muna tanda bago tayo manampalataya. Mali iyon. Ulitin ko, mali iyon. Paano kung wala kang nakitang tanda? Kagaya ng sinabi ni Jesus, wala kayong mahihintay sa akin dahil alam niya yung mga puso nila na mali, mga kapatid. Walang tanda kayong makikita. Anong mangyayari? Walang magiging manampalataya. Hindi ganon, mga kapatid. Dahil ang totoo ganito, sa Mark din, chapter 16, verse 17 to 18, ang sabi ng Panginoon, ito, mga kapatid, huwag niyong hanapin ang tanda. Huwag niyong hanapin ang milagro. Huwag niyong hanapin ang kapangyarihan. Hindi niyo mahanap ito, mga kapatid, dahil bago lalabas ang kapangyarihan at tanda, kailangan meron ng pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, and these signs shall follow them that believe. Ang tanda ay susunod sa naniniwala sa Diyos. Hindi yung bago ako susunod at maniwala, kailangan makakita ng tanda. Mali yun, mga kapatid. Maling-mali yun. Ang sabi ng Panginoon, ang tanda, ang mga signs,
ang susunod sa mananampalataya. So have faith in God, mga kapatid. Sabi, in my name, they shall cast out demons. They shall speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink any deadly thing, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Kaya ang dapat mauna ay paniniwala para ng palataya sa Diyos. Ang tanda, ang milagro ay susunod na lang sa buhay ng tao. Pumalakpakan natin at sambahin ng Panginoon. Hallelujah! Nung bago ako noon, mga kapatid, bago ako, excited ako. Naalala ko, one time gawain ng youth, gabi na yun, naramdaman ko yung Holy Ghost sa puso ko. Tumakbo ako sa labas. Nung patapos na yung gawain, tumakbo ako sa labas, mag-isa ko, ang dilim. Sabi ko, Lord, pakitaan mo ako ng anghel, Panginoon. Kasi yung Espiritu ng Diyos pumanta sa puso ko eh. Ay yung pananampalataya ko, sabi ko, Lord, pakitaan mo ako ng anghel. Tumakbo ako. Alam niyo mga kapatid, alam niyo nangyari? Hanggang ngayon, wala pa rin ako nakita ng anghel. Sabi ni Lord, so mapuno lang yung pananampalataya mo pag nakakita ka ng anghel. Mga kapatid, mali. Mali. Amen. Dahil ang totoong mananampalataya, salita pa lang ng Diyos, mga kapatid, ay sapat na para paniwalaan. Sabi say, praise the Lord. At kapag naniwala ka sa salita ng Panginoon, doon napapasok yung tanda, mga kapatid. Doon napapasok yung resulta ng paniniwala mo dahil sa paniniwala natin sa Diyos, tandaan ninyo, these signs shall follow them that believe. Meron mangyayari sa bawat paniniwala natin sa Panginoon. Eh sabihin mo sa katabi mo, maniwala tayo sa Panginoon. Pag naniwala tayo sa Panginoon, meron, hallelujah, mangyayari. Oh, hallelujah! Pag naniwala tayo sa Diyos, mayroong mangyayari. Hallelujah! Hallelujah to God. Praise God. Kaya sa umagang ito, according sa binasa natin, bibigyan ko kayo ng dahilan dahil meron pa rin mga tao minsan kailangan may dahilan. Bakit ako maniwala sa pinagsasabi ni pastor na yan? Okay? Dahil may mga klase ng tao kailangan pang paliwanagan. May mga tao kailangan pang kumbinsihin. Na kailangan tayong manampalataya sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So, bibigyan ko kayo ng dalawang dahilan. Ayan. Pero siguraduhin ninyo, paglabas nyo dito, mga kapatid, buuin nyo yung paniniwala nyo sa Diyos, ha? Dahil meron dito, nagtatanong sa puso nila totoo ba talagang may Diyos? Ito na yung sagot, mga kapatid. Dahil mabuti ang Diyos sa atin. Yung iba ay nagdadalawang isip ang susunod. Buuin mo na ang pagsunod mo sa Panginoon ngayon dahil
nakita ng Diyos ang pagtatanong mo, bibigyan niya tayo ng dahilan. Ba't kinakailangan tayong manampalataya sa Panginoon, mga kapatid? Kaya kung ikaw naman ay mananampalataya sa Diyos, sigurado ko tuwang-tuwa ka dahil yung naniniwala na lalong mananampalataya sa Panginoon, mga kapatid. Dahil nadagdagan yung dahilan. Ba't tayo manampalataya, mga kapatid? Shall we say, praise the Lord? So ito yung unang dahilan. Binibigay ko lang naman ito sa nagdidemand ng dahilan. Doon sa mga mananampalataya, okay na kayo. Kung totoo kayong mananampalataya sa buhay niyo, okay na yan. Masaya na ako dyan. Masaya ng Panginoon. Pero yung mga iba na hindi pa rin nila alam ang gagawin nila, magpaglilingkod nila sa Panginoon, ito, makinig tayo. Amen. Na kailangan paliwanagan pa ng isang oras para kunin lang yung isang bagay, mga kapatid. Kailangan pa ng paliwanag ng 3 araw para pupunta, mga kapatid. Amen. Nawa, aayusin ng Diyos ang mga katanungan na yan. Amen. Dahil merong nagtatanong yan dito, kaya ito binigay ng Panginoon, mga kapatid. Dahil yung iba ay napilitan lang, yung iba ayaw talaga eh. Kinumbinsi lang. Pero sa kabutihan ng Diyos, gusto kanyang tulungan, kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So yung una, nandito sa verse 22. Noong sinabi ni Pedro na, Lord, dahil yung mga alagad, alam niyo ba yung mga alagad? Kasama nila si Jesus. Pero hindi pa rin sila buong naniniwala, mga kapatid. Oh. Ilang beses niya sinasabi sa 3 araw mabubuhay siyang muli. Kung naniniwala sila, yung pangalawang araw pa lang ng Panginoon sa libingan, dapat naggawa na sila doon ng tolda sa harap ng libingan. Abangan natin, dahil sa 3 araw, lalabas ang Panginoon. Pero kahit na nga, mga kapatid, handa na ba kayo? Kahit na nga nabuhay na sa uli, nagtipon yung mga alagad kasama yung iba. Wala doon si Tomas. Kaya nung nakita nilang Panginoon na nabuhay muli at wala si Tomas, nung nasalubong nila si Tomas, huwag kayong liliban sa gawain. May nakita sila, si Tomas hindi niya nakita dahil wala siya. Lugi ka pag wala ka sa gawain. Kaya sabihin mo sa katabi mo, lagi kang dumano sa gawain, gamo. O kung kailangan mo ang Diyos, sabihin mo, dapat lagi ka sa gawain ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Kailangan natin ng Diyos. Kaya kailangan nandoon tayo sa gawain ng Panginoon. Ang sabi nila, si Tomas absent. Alam mo, Tomas, nakasama namin ng Panginoon. Nung sabi ni Tomas, hindi ako naniniwala sa inyo. Ayan. Hello, mga kapatid. Yung iba kasi parang nasasaktan kanina nung sinabi ko na kailangan pang paliwanagan Alam niyo, malakas ang pakiramdam ko ito si Tomas mismo alagad dito, Brother Richard. Alam mo kung ano sabi niya? Bigyan niyo ako ng dahilan. May mga taong ganyan Jakita. Inang. Jakita. Jakpate. So nga, ikanak ti rason. Apatyan ko na. Nulain! Daytoy! Daliri. Anong Ilocano ng daliri? Ramay. Ano? Namati iso nga nailansa ni Jesus. Dahil namati iso, nakita na. Iso nga kuna na. No daytoy, may isang daliri ko maisuot ko di jay abot ni naglansaan.
Dagiti patsin na. Mamati iso, hanailan siya ni Jesus. Nga man iso nga mamati, nga nabiyak manan. Noon, ganun tayo mga kapatid eh. Tanayin nga ni Jesus, sa dato'y suot-suot ay do'y nakapako sa krus ni Yesu Kristo. Awanan ni Yesu Kristo ti krus nga kapsat. Nabayagan, nabiyag manan niya ako. Hallelujah! Alam, may mga tao naniniwala lang kay Jesus na napatay siya at naipako. Pero yung kanyang pagkabuhay, hindi naniniwala kagaya ni Tomas. At sabi niya, bigyan niyo ako ng dahilan. Kung yung itong kamay ko, maipasok ko dito sa pagiliran niya. Dahil nakita nila, sinibat si Jesus dito. Naniniwala siya na pinako si Jesus. Naniniwala siya na sinibat si Jesus at namatay. Pero hindi siya naniniwala na si Jesus ay nabuhay muli. Sabi niya, itong sagot dyan mga kapatid, gusto mo bang malaman na buhay ang Panginoon? Dumalo ka sa gawain. Amen. Ay, maganda. Sa susunod na gawain nila, Sister Maria, sumama na si Tomas. Ayan. Nung nandun na silang lahat, biglang sumara ang mga pintuan at mga bintana, mga kapatid. Chuk, 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 chuk. Nakakatakot yun. Mga kapatid. Nakakatakot yun. Biglang nagsisaraan yung mga bintana. Lahat ng dadaanan, biglang nagsisiraan. At biglang sumulpot sa gitna nila ang mabuting Panginoon, mga kapatid. At paglabas ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan, dumiretso siya kay Tomas, mga kapatid. Hallelujah. Dahil alam ng Panginoon ang bawat kaisipan ng bawat tao, mga kapatid. Ang sabi niya, Tomas, hallelujah, akin na yung daliri mo. Itusok mo ngayon dito sa aking mga palad. Tomas, nasa na yung kamay mo? Itusok mo ngayon dito sa aking tagiliran. Ang sabi niya, huwag kang hindi manampalataya, pagkos maniwala ka. Ang sabi ni Tomas, biglang lumuhod si Tomas, yung hindi naniniwala, nagkaroon ng dahilan. Ang sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Si Jesus ay Panginoon. Si Jesus ay Diyos. Itong sabi ng Panginoon sa kanya, Tomas, ngayong nakita mo ako, saka ka naniwala. Hallelujah! Paano kung hindi nagpakita ang Panginoon? Paano, mga kapatid? Kung hindi nagpakita ang Panginoon, hindi maniniwala si Tomas habang buhay na turingan pa namang isang alagad. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Tomas, Tomas, huwag kang hindi maniniwala kung hindi ikaw na may manampalataya. Hallelujah! Ngayon nakita mo ako, naniniwala ka. Ang sabi ng Panginoon, Tomas, mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi ako nakikita. Ang daya na nakita ni Yesu Kristo dito'y awan. Hallelujah! Mapalad yung mga tao na kahit hindi nila nakita si Jesus, ay naniniwala sila sa Panginoon. Praise God. Ayan. May mga tao kailangan pang bigyan ng dahilan. Amen. At kung mayroong kagaya man ni Tomas, ayan, huwag kayong masaktan. Si Tomas ay alagad yun. Mga kapatid, sisiguraduhin ng Panginoon, uuwi ka. Tanggapin mo ang salita ng Diyos sa umaga nito.
Dahil ang unang tanda ay ito. Dahilan why we need to have faith in God. Bakit tayo dapat maniwala sa Diyos? Nung sinabi ni Pedro, yun, doon nagsimula yun eh. Sabi ni Pedro, Lord, yung puno na sinumpa mo kahapon, nung dumaan sila kay Dumagan, sabi niya, Lord, ito na yung puno. Oh. Yung sinumpa mo, tuyong-tuyo na mula sa ugat. Pag ang tao o ang sino mang nilalang ay sinumpa ng Diyos, walang magandang mangyayari sa buhay niya. Amen. Ay ang sagot ng Panginoon kay Pedro ganito. Sinagot niya si Pedro, sabi ni Pedro, ulitin ko Lord, yung sinumpa mo kahapon na puno, ngayon, mula ugat hanggang sa puno niya sa labas, ay tuyong-tuyo. Amen. At doon nagsalita ang Panginoon, ayan, na nagsabing, have faith in God. Amen. Kaya ang unang dahilan, ba't kinakailangan tayong maniwala sa Panginoong Diyos, ay dahil Diyon, ang Panginoon ay may kakayahang sumpain ang isang nilalang. Amen. At huwag mo na sanang hintayin. Pag sinumpa ko ng Diyos, sabi ni Sister Maribik, saka lang ako maniniwala. Di hintayin mo. Sinong matapang dito mga kapatid? Pastor, hindi ako naniniwala. Sumpain muna ako ng Diyos bago ko maniwala. Sinong malakas ang loob dito mga kapatid? Si Sister Maria, malakas yata ang loob dito. Sinong malakas-lakas ang loob dito? Sister Eden, malakas yata ang loob dito. Sister Eden, hindi ako naniniwala. Pastor, kuna ni Brother Joseph, anak mamatid ta, Pastor. Ilunod na pa niya po Diyos. Tuno na ilunod na, mamati ako. Anak mamati dita. Sino nga rot yang mamati? Kakabsat. Simpantay din si damag ko. Sinong naniniwala na kayang gawin ng Panginoon mga kapatid? Hallelujah. Igawagayway natin yung kami natin. Kayang-kaya ng Diyos mga kapatid. Amen. Huwag mong sabing hindi. Ay, baka matikman mo ito, pagsisihan mo. At doon ka na maniwala. Ang daming mga bagay para maniwala ka sa Diyos, Marcel. Haan mga orayan nun. Nga adapay tinapasamak nga mali. Before kitao mamati. Ang daming mga bagay para maniwala tayo sa Diyos. Hayaan na natin yung mga testimony nila. Totoo may Diyos na ganitong nangyari sa akin, ganitong nangyari sa akin. Hayaan na natin ang pagtuturo ng salita ng Panginoon. Maniwala na tayo sa Diyos. Huwag mo nang hintayin, hallelujah, na mayroon pang mangyaring masama bago ka maniwala at sasabihin mo, Lord, totoo na may Diyos, mga kapatid. Kaya ang isang dahilan na ito ay dapat natin makita. Ginagawa lang ito ng Diyos pag hindi nangyayari yung inaasahan niya. Okay? Hindi naman niya, basta may nasalubong siya, sumpain niya. Hindi naman ganoon, mabuti po ang Diyos natin mga kapatid. Nangyayari lamang ang pagpalo ng Diyos. Nangyayari lamang ang sumpa dahil hindi ginagampanan ng mga ginawa ng Panginoon ng kanilang mga trabaho. Amen. Ang punong ito ay inaasahan ng Panginoon na magbunga. Okay? Alam niya na itong punong ito ay nagbibigay ng bungang makakain. Hello mga kapatid, na maraming mga tao ang nakikinabang, pero yung naglikha ng mga bagay-bagay ay nagnanasa na makatikim ng isang bunga na nagbunga sa kanyang likha. At doon mga kapatid, nadismaya siya dahil puro dahon yung nakita niya mga kapatid. Huwag mong takpan ng dahon. Kung ang Diyos ay naghahanap ng bunga,
Huwag mong takpan ng malalaking sanga. Kung ang hinahanap sa iyo ng Panginoon ay bunga, kung bunga ang hinahanap ng Panginoon, kailangan magbigay ka ng bunga sa Diyos. Hindi pwede, hinahanap niya yung bunga. Oh, okay na ito, malalaking sanga. Hindi pwede, hinahanap niya yung bunga. Nakita niya yung maraming daon na, okay ito, mayroong lilim. Hindi yun sapat, mga kapatid. Kung bunga ang hinahanap ng Panginoon, kailangan may makita siyang bunga, mga kapatid. Sa buhay na ito, kailangan nating maunawaan na ang Panginoon ang nagtanim sa Kanya. Ang Panginoon ang nagbigay ng buhay sa Kanya. Ang Panginoon ang nagpalago at nagtubig, nagdilig sa Kanya. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga nilalang sa mundong ito. At isang araw, mga kapatid, gusto niyang makita ang dahilan kung bakit niya nilagay ito sa mundong ito. At hindi niya nakita. Nasaktan ng Panginoon, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. Dahil ang punong ito ay isa lamang halimbawa sa lahat ng nilikha ng Panginoon, mga kapatid. Huwag kayong magugulat, ina. Lahat tayo ay nilikha ng Panginoong Diyos. Kaya nararapat maging handa tayo, Sister Hannah, na baka isang araw lalapitan tayo ng gumawa sa atin at sabi niya, meron bang naging bunga ito sa kanyang paglilingkod sa Diyos? Kaya tandaan natin ito, mga kapatid, bilang mga taong binigyan ng buhay, pinalago, tinulungan ng Diyos, kailangan isang araw paglalapit sa atin ng Panginoon, kailangan hindi lamang tayo puro dahon, hindi lamang tayo puro sanga, kung hindi tayo dapat ay may bunga. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Ay bahagi natin si Kristo sa iba. Ibahagi natin ang mabuting balita. Anyayahan natin sila sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Gayain natin sila, sabihin natin, hallelujah. Maniwala kayo sa Panginoon. Ang Diyos ay nakapangyarihan. Kayang-kaya kanyang tulungan. Kayang-kaya kanyang niligtas. At isang araw, pag magtitingin siya ng bunga mo, sabi niya ito, maraming dinala ito sa church. Maraming dinalang bunga ito. Hallelujah. Napapalugura ng Diyos sa ating mga buhay. Tinawag tayo ng Panginoon, hindi lamang para kakanta. Hindi lang yan. Salamat kung kumakanta ka. Salamat kung gumigitara ka. Salamat kung nagtatambol ka. Pero tinawag tayo ng Panginoon para ipakilala siya sa labas ng Diyos na ating pinaglilingkuran ay mabuti, dakila, tapat, makapangyarihan, at walang katulad. Kanino yung katabi mo ngayon, may bunga ka na ba? Oh. Laitan. Oh. Okay? Diyan tayo magpagalingan dapat. Amen. Sa bunga. Oh. Dahil marami nakikipagpagalingan lang eh. Dapat ganito, dapat ganyan. Oh, hindi yon. Oh, ang tinahanap ng Panginoon, brother, dito ay bunga. Oh, hindi yung bungang araw. Bunga talaga. Amen. Dahil ang isang malagong puno ay hindi na kailangang utusang mamulaklak at magbunga. Ang puno, mga kapatid, na hindi malago, bata pa, kahit anong gawin mong pataba dyan at kahit anong gawin mo, hindi yan magbibigay ng bunga. Pero ang palatandaan ng isang puno, Jun, na malago na, ayan, ay nagbubunga. Amen. Tulungan tayo ng Diyos. Kaya nga lagi tayo magpakapuspos ng banal na Espiritu. Dahil sa banal na Espiritu lalabas ang bunga.
Dahil kahit anong yaya mo sa labas, pag wala kang bunga ng Espiritu Santo, hindi sila maniwala. Wala sa iyong love, joy, peace, long-suffering, gentleness, faith, meekness, joy. Wala sa iyo, malungkot ka. Hindi sila maniwala, mga kapatid. Ay mahirap magkabunga ng kapwa natin mananampalataya. Amen. Ang gagawin natin. Amen. Lahayaan natin ang banal na Espiritong mapuspos tayo. At ang sabi ng Biblia, there is a fruit of the Spirit. Dahil pag may bunga nga, mga kapatid, madaling ka lang mag-anyaya, mga kapatid, ng mga ibang tao para kay Kristo Jesus. Amen. Yan ang pinakadahilan kung bakit tayo nandito. Hindi lang kakanta. Mali yun. Mali yun. Nandito lang ako, pastor, para kumanta. Mali yun. Mali. Mali. Nandito ka para makilala mo ang Panginoon. At isang araw, ikaw naman ang gagamitin ng Panginoon na magpakilala sa iba, mga kapatid. Amen? Dapat masaya tayo, mga kapatid. Dahil ang kasayaan ng Panginoon, sabi niya, lahat ng hindi ako ikakaya sa lupa ay hindi ko ikakaya sa langit. Ngunit ang mga tao kinakaya ko sa lupa ay harap-harapan maging sa mga anghel ay ikakaya ko. Mga kapatid, ipakilala natin ang Panginoon upang tayo maging mabulang na mananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. So Eden, maniwala ka sa Panginoong Diyos, ha? Ang Diyos ay marunong gumawa ng sumpa sa buhay ng tao. Oh. Amen. Grabe naman yung Diyos mo, pastor. Yun ang Diyos sa Biblia at buong mundo. Nangyayari lang naman yun pag hindi tayo susunod sa Kanya. Okay, kaya sa mga bisita namin, mamaya tuturuan ko po kayo doon, ha? Mamaya, ha? Yorisi ka, barok ka. Okay? Namamati akmat kinpatsik nga, imay kayo ito Tapnuhang nagtulnog, kaya nga sumurot, ha? Nga dayjay. Pastor, nag-attend up, tapnuhang sumurot king ka. Nagsirbiti Diyos. Naniniwala ko, mga kapatid. Dapat nandito tayo. Nakikipagkaisa tayo, mga kapatid, na maglilingkod sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Huwag mo nang hintayin. Baka niinang, pastor, mamatak kaya po, ilunod na. Kung nailunod na dahi may isang anak ko, dahi mamati ako. Kakaasinod. Kakaasi kayo, madi. So ako na, nati adala na, mamati kayo, ti ako. Ado tinakitak nga kastay. Naging matapat na lang silang nagmamahal at naglilingkod sa Diyos kung namatay yung anak nila. Dahil totoo talaga ang Diyos nagagalit. Hello, mga kapatid. Nagagalit din ang Diyos. Huwag na nating hintayin. Kuna ni Marcel siguro, tuno ko siguro. Anak, mamati dita, pastor. Naniya po Diyos, mangilunod. Di aguray tayo. Kaya tayo. Lakidi. Kaya lakidi. Napapanood niyo yan sa multimedia. Nababasa niyo yan sa Facebook. Naalala ninyo? Yung mga taong sinumpa yung Diyos na matay, mga kapatid. Kaya wag na ninyong hintayin. Pastor, hindi ako naniniwala. Sumpain muna ako bago ako maniwala. Wag naman ganun, mga kapatid. Dami mong hihilingin. Gusto ko pa namin makasama, Brother Joseph. Wag naman ganun. Ina, ayat na kami, nakapay nga makadkadwa kakabsat. Kahit kayo pa'y nga makadkadwa kakabsat. Awan. Dahil sabi, mga kapatid, nung magulang, nung may lakad, nababasa nyo ito, napapanood nyo ito sa mga multimedia.
Di may outing yung mga anak nila. Di ba? Sabi nung, di may mga gamit sila sa loob, mga tao nasa loob ng sasakyan, yung iba mga sa compartment. Andun yung mga pagkain nila, mga baon nila, mga ham, mga inumin, yung itlog doon sa compartment ng sasakyan. Ang sabi nung nanay naman na nampalatayo, anak, sabi niya, ingat kayo ha, kunana, bago kayo alis, samahan niyo ang Panginoon, samahan kayo ng Panginoon. Ang sagot nila, Brother Joseph, doon na lang si Lord sa compartment. Hindi nila pinasakay sa loob. Sabi niya, si Lord doon daw sa compartment na lang. Doon sa lalagyan ng mga gamit. Nagbiyahe sila. Hindi mo alam yung mangyayari bukas at mamaya. Bigla silang na-aksidente, Marcel. Patay silang lahat. Patay silang lahat. Nakakatakot. Amen. Dapat sana nung sinabi ng nanay nila, samahan kayo ng Panginoon, ingatan kayo ng Diyos. Sabi na, naniniwala kami, salamat nanay. In Jesus' name, kung napay, di mas maganda. Ang sabi na, doon na lang si Jesus sa compartment. Nung nagsiyasat yung mga pulis, mga kapatid, nilabas yung mga bangkay, tinignan nila, binuksan nila mga kapatid, yung compartment ng sasakyan, nakita nila doon, yung mga gamit doon, yung itlog, hindi nabasag. Dahil yung pag-iingat na sinabi, ingatan kayo ng Diyos. Sabi na, huwag doon na lang si Lord. Kaya si Lord, yung pag-iingat niya, pinatunayan niya sa loob ng compartment, mga kapatid. Kaya nawa, huwag na nating hintayin na meron pang mangyaring masama bago tayo maniwala. Ngayon pa lang, mga kapatid, naniniwala na tayo na merong mabuting Panginoon sa buhay natin. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So naniniwala na kayo ha? Kaya ni Diyos ni Lord. Huwag niyo sasabihin, hindi. Mabuti ang Diyos, hindi kayang gawin sa akin ng Panginoon. Nako po, please lang. Amen. Parang awa mo na. Hindi natin kaya ang Diyos, mga kapatid. Sabi niya kay Pedro, nung nakita ni Pedro na sinumpa, yung punong sinumpa ay namatay, sabi ng Panginoon, have faith in God. Believe. Maniwala tayo sa Diyos. Dahil pag kaya mong maniwala, ito na yung pangalawa. Pag kaya mong maniwala, huwag na kayo malungkot, mga kapatid. Sabi ni Pedro, Lord, yung puno na sinumpa mo kahapon, ito na, nadaanan natin ngayon, lanta na. Patay na, mula ugat hanggang puno. Ang sabi ni Lord sa kanya, magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Kaya naniniwala tayo, mga kapatid, na ang Diyos ay may kakayahang sumumpa. Kailangan ninyong paniwalaan yon. Alam niyo kung bakit? Dahil kung kaya mong paniwalaan na kaya ng Diyos na sumpain ang kanyang nilalang, handa na ba kayo? Lagi niyong tandaan, mas magaling paniwalaan ang Diyos na kaya niyang gumawa ng magandang bagay sa buhay ng mananampalataya. Ana, kung naniniwala ka na kaya ng Diyos na pumatay, sumpain ang pagpahirap, pag naniniwala ka dyan, mas madaling maniwala na ang Diyos ay mabuti, matapat, nagbibigay ng buhay at tumutulong. Kaya ang sabi niya kay Pedro, Pedro,
magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Nung sinumpa ko yung puno, namatay. Ang katuloy niya, sabi niya, pag nagkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos, pag sinabi mo sa bundok, mapupunta doon, lilipat. At ang sabi ng Panginoon, ano man ang iyong hilingin, kung ikaw ay maniwala, mangyayari sa'yo. Amen! Ang Diyos ay mabuti. Ulitin ko, ang Diyos ay mabuti. Kung maniniwala ka na kaya niyang gumawa ng masama, mas madaling maniwala na ang Diyos ay mas madaling gumawa ng magaganda at mabubuting bagay sa buhay natin. Balikan niyo, nung nilikha ng Diyos ang lahat, nilikha niya ito, nilikha niya ito, nilikha niya ito, dahil mabuti siya. Sabi ng Biblia, lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti, 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 mabuti. Bakit? Dahil mabuti ang Diyos. Kailan lang dumarating ang kamatayan? Kailan lang dumarating ang sumpa? Pag hindi ginagawa ng mga nilikha ng Diyos ang inaasahan ng Panginoon. Ibig sabihin, kung sinumpa ka ng Diyos dahil sa kagagawan mo, hindi ang kagagawan niya dahil ang Diyos ay mabuti. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Nilikha niya ang tao na kagaya natin. Si Adan at si Eva, lumabas si Adan at si Eva sa utos ng Diyos. Dumating yung sumpa. Ang sabi ng Panginoon, ikaw lalaki, simula ngayon, magtatrabaho ka na sa inyong nakainin. Ikaw babae, pag ikaw ay manganganak, magkakaroon ka ng kahirapan, hindi kagaya ng mga ibang hayop. Totoo ang salita ng Panginoon. Kayo'y nagkaroon ng kasalanan, kayo'y maghihirap, at kayo'y mamamatay. Totoo ang sumpa. Totoo ang sumpa. Pero alam niyo, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Kahit sinumpa na ngayong tao na simula ngayon naghihirap kayo, simula ngayon makakaramdam na kayo ng kabigatan at kahirapan ng kamatayan, pero ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Gumawa siya ng paraan para ang tao ay maligtas. Gumawa siya ng paraan para ang tao ay mapatawad. Gumawa siya ng paraan dahil ang Diyos ay mabuti. Nalala ka nga mamati. Ikinaimbag ni Apo. No arakupom. Yuray kaya ni Apo Diyos nga mangilunod di tao. Nalala ka nga patsin. Ikinaimbag ni Apo Diyos na kapsat. Hallelujah! Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. O sa buhay na ito, alam niyo yung dinanas ko. Alam niyo kung anong nangyari sa buhay ko ngayong taon na ito, mga kapatid. Hindi ko sinasabing hindi totoo yung nangyari yun. 2 araw kong iniyakan yun, mga kapatid. Totoo yan. Pero mga kapatid, kung kaya kong paniwalaan na pinagkaisahan nila ako, kung kaya kong paniwalaan, mga kapatid, na gawin natin ang lahat, masira lang ako. At kung kaya kong paniwalaan na naramdaman ko, mga kapatid, na masakit, hindi ko pwedeng itanggi na kailangan ko pa rin maniwala. Mas mabuti pa rin ang Panginoon sa buhay ko. Yes, unfair. Yes, masakit. Pero kung naniniwala ako na nangyari ang mga bagay na yan, mas naniniwala ako. Hindi ko maitanggi ang buti at kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Have faith in God. Hallelujah! Tulungan tayo ng Diyos. Amen.
kaya kanyang sumpahin. Paniwalaan mo yun. Ha? Nung umalis yung prodigal son sa bahay nila, naghirap siya. Hello? Hindi siya natulungan ng ama. Amen. Mga kapatid namin, mga bisita, anyo nga mauray ni Apo. Da kayo, ti ururayan ni Apo ang masitig kingkuhanan. Hindi si Lord ang umalis. Tao ang lumalayo sa Diyos. Kaya minsan ang ginagamit ng Diyos ay problema. Pagsubok na wala nang ibang taong makakatulong sa iyo. Dahil kung alam mong kaya kang pagalingin ng tao, hindi ka nalalapit sa Panginoon. Kung alam mo kayang ibigay ng tao yung pangangailangan mo, hindi ka natatawag sa Diyos. Pero minsan binibigyan tayo ng Panginoon ng problema na walang taong makapasagot niyan para tayo magkaroon ng panahon at magkaroon ng dahilan para maniwala sa Diyos. Pero sa umagang ito, mga kapatid, okay lang na mayroong problema, maniwala tayo mayroon talaga. Okay lang na mayroong karamdaman, Brother Richard, okay lang. Pero sana wag tumigil dyan ang paniniwala natin. Kailangan na iintindihan natin na kung kailangan kaya natin maniwala sa mga bagay na hindi maganda sa buhay natin, kailangan maniniwala rin tayo na ang Diyos ay mabuti, na kaya niyang gumawa sa atin at tumulong at natagpuin ang ating mga pangangailangan. Kaya kung wala kang pangangailangan sa Panginoon ngayon, kawawa kayo. Dahil ang sabi niya, kung maniniwala kayo sa Diyos, anuman ang inyong hilingin ay ipagkakaloob ng Panginoon. Kanta kayo ng kanta, be done to me. Ito, according to His Word. Kung totoong naniniwala ka, anuman ang iyong pangangailangan, hallelujah, ay kayang ibigay ng Panginoon. Kaya hindi bagay sa mananampalataya ang malungkot. Bakit ako magiging malungkot? Kung lahat ng pangangailangan ko ay kayang ibigay ng Diyos sa buhay ko. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sabi na, bakit ka masaya? Bakit ka masaya? Di ba may problema ka? Okay lang ako, okay lang. Totoo, may problema ako, pero naniniwala ako sa Diyos. Naniniwala ako sa Diyos. Naniniwala ako sa Diyos. At pag naniwala tayo sa Panginoon, may kapangyarihan na lalabas sa Diyos. May kapangyarihan na lalabas sa bawat mananampalataya. Tulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Sabi niya, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Dumating ang Panginoon. Yes, sinumpa niya yung nilikha niya na sumpa na matay. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan ang dahilan ng pagpunta ko. Pumunta ako para magkaroon ng buhay. At hindi lang magkaroon ng buhay, kung hindi buhay na masagana at wala ang pagkukulang. Mabuti talaga ang ating Panginoon.
Praise the name of Jesus. Kaya huwag nating aksayahin ang ating panahon. Kung naniniwala tayo sa Panginoon, mapalad ka. Mapalad ka. Dahil ang Diyos ay gumagawa sa mga taong mananampalataya. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Ang sabi niya, Peter, have faith in God. Na kaya kong sumpain ang gusto kong sumpain na hindi makasunod. Ngunit sabi niya, kung ikaw ay may pananampalataya, kahit utusan mo yung bundok na yan na lumipat, ay mangyayari kung ano ang iyong sasabihin. Therefore, I say unto you, whatever things you ask when you pray, believe. Ang iba, hindi ako naniniwala sa panalangin nila. Dahil pag naniniwala kang sasagutin ng Diyos yung panalangin mo, excited ka. Buhay na buhay ka. Ang iba, wala. Hindi ako naniniwala. Pastor, pinag-pray kita. Ba't ang lungkot mo? Pinag-pray kita kanina, Pastor. Nung nakita kitang mag-pray. Ang lungkot mo, mga kapatid. Bakit ikaw, Pastor, ang lakas ng iyak mo? Alam niyo ba't ako umiiyak? Hindi lahat ng umiiyak malungkot. Amen. Iba pag nananalangin, walang pakiramdam eh. Kasi hindi sila naniniwala na may gagawin ng Diyos. Ako, pagluhod ko pa lang minsan, mga kapatid, kasabay na ng pagtulo ng luha dahil alam ko, naniniwala ako na papakinggan ako ng Panginoon sa lahat ng aking panalangin. Bakit? Magaling ba ako? Bakit? Anong meron sa akin? Ito lang. Kailangan mo lang magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Hindi ako mananalangin ng walang kabuluhan sa aking pagluhod. May mangyayari. Hindi dahil nagsalita ko, hindi dahil nagsalita ikaw, kung hindi dahil sa ating pananampalataya, ang Diyos ay may gagawin. Have faith in God, mga kapatid. Brother Richard, have faith in God. Malapit ka nang gumaling, Brother Richard. Kailangan mo lang magpatuloy sa pananampalataya. Mabuti ang Diyos. Hindi ka ganyan nung unang dumalo dito. Nung unang dumalo dito yan si Brother Richard, hindi ko maintindihan ang sinasabi yan. Kankanan na tayo pagbagana. Halos masapon mo pa itag arayat tingka. Tata, hallelujah. Mas tawag, hallelujah. Kayang-kaya na magnan na imbag ni Diyos. Mabuti ang Panginoon. Marami na akong nakitang milagro. Mabuti ang Diyos. Ang kailangan ng makita ng Diyos ay pananampalataya. Amen! Eh, sabi ng bulag, Lord! Have mercy! Anong patunay ng bulag? May nakita ba siya at naniniwala siya kay Lord? Wala. Pero narinig niya. Kailangan mo lang magkaroon ng pakinig. Narinig niya na si Jesus ay nagpapagaling. Isunod siya ng sunod, Lord! Have mercy on me. Pinatahimik siya ng mga alagad. Lalo siyang sumigaw! Alam nyo, hindi nyo kayang patahimikin ang mga taong may pananampalataya dahil naniniwala sila.
na may gagawin ang Diyos. Anak ka mamate. Si Sir Ana, anak ka mamatingin ka. May magbagang gata, pero hindi na niya ako rin. Malungkot ka, hindi ako naniniwala. Kung alam mo may gagawin ang Panginoon sa'yo, sa pamilya mo, sa church, sa Santa Cruz. Hallelujah! Hindi mo mawatahimik yan. Woo! Ang sabi ng Panginoon, tawagin niyo yan, sumisigaw na yan. Minsan kailangan mong maging maingay. Kailangan mong magpuri. Tawagin niyo yan. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Anong gusto mong gawin ko sa iyo, Bartimeus? Panginoon, na ako'y makakita. Itong tanong ng Panginoon, naniniwala ka ba na kaya kitang gamutin? Pag sinabi mong hindi, be it unto you according to the word. Pero ang sabi niya, Panginoon, naniniwala ako na kaya mo akong panalayin. Amen! Tingnan ninyo, ang taong may pananampalataya, kaya magkaroon kayo ng pananampalataya. Yung tao bulag, hindi nakakakita sa kanyang buhay. Pero nung tumalo sa Panginoon at nagkaroon ng pananampalataya, pag-uwi niya, hindi na siya bulag. May mangyayari sa mga taong may pananampalataya sa Diyos. Woo! Oh, hallelujah! Huwag mong babalitin ang Panginoon. Hallelujah! Manampalataya ka sa Panginoon. Pwede pag-uwi mo may gagawin ang Panginoon. Manampalataya. Hallelujah! Makapangyarihan ang Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Kailangan natin ang pananampalataya sa Diyos. Oh, hallelujah! Tumayo tayo lahat baka basta I feel the Holy Ghost. Hallelujah! Hallelujah! May gagawin ng Diyos sa iyong pananampalataya. May gagawin ng Diyos sa iyong paniniwala sa Kanya. All things are possible to them that believe. Walang imposible. Walang imposible. Hallelujah! Pwedeng may gawin ng Panginoon. Siya yung pananampalataya. Kaya pala sabi ni Lord, church, have faith in God. Bakit? Meron siyang gustong gawin. Hinihintay niya ng iyong pananampalataya mo. Meron siyang gustong gawin sa buhay mo. Pero ang hinihintay niya lang ay maniwala ka sa Diyos ng buong puso mo. Church, rebuke doubt in Jesus' name. Hallelujah. We rebuke doubt in Jesus' name. Makapangyarihan ang Diyos natin. Mabuti ang Diyos natin. Dakila ang Diyos natin. Hallelujah. Hallelujah. Walang katulad ang Diyos natin. Come on. Mamapit ang kadili ako. Mahal mo kita, huwag mong tignan yung sarili mo. Ang tignan mo yung Diyos. Kaya niyang gumawa. Kaya kanyang tulungan. Kaya niyang magmilagro. Ang tignan mo ang Panginoon. Ang tignan mo ang Panginoon. Oh God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Jesus. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Glory to God. We
We love you, Jesus. We worship you, Lord. We love you, Father. Glory to God. Glory to God. Oh, glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Jesus. In the name of Jesus. Oh, God. Praise God. Come on. Huwag kang hindi maniwala, Tomas. Maniwala ka. Maniwala ka. Maniwala ka sa Diyos. Praise God. Come on now, praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Maniwala ka sa Diyos. Makikita mo ang kabutihan ng Panginoon. Maniwala ka sa Diyos. Makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Maniwala ka sa Diyos. Palalayain ka ng Diyos. Hallelujah. Maniwala ka sa Diyos. Maniwala ka sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Maniwala ka. Hallelujah. Maniwala ka sa Diyos. Praise your name. Praise your name. Kaya ng Diyos ng gumawa. Kaya ng Diyos maghimala. Kaya ng Diyos gumawa ng milagro. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Glory to God. Come on, worship the Lord.